welcome back to my channel. So for today's episode, di ko alam paano ko susimulan yung pagkukwento dito sa nangyari sa akin. But anyways, ito yung bagong setup ng laptop ko. So, nabili ko lang lahat sa Shein. Pera lang tong monitor ko sa Amazon. Anyways, chika ko na lang yan later. Unahin muna natin tong katatapos na exam. So, I took the DCT exam last November 22. I think today is December 3 or December 4. Oh, today is December 3. Yon. So, mga ilang linggo nang nakakaraan. So, gusto ko lang i-share yung experience ko dito sa exam na to. Later, i-compare natin siya dun sa exam sa Philippines. So, nag-exam ako last November 22 at exactly 9 in the morning for DCT. B1 proof ng exam. So, wala pang result pero I hope na mga 1 month yata before I hope na makapasa lahat. So, kwento ko na yung chika. Ano ba nangyari nung exam na yun? So, dito sa Germany, pag nag-exam ka, bawal ang cellphone, bawal ang digital watch, bawal ang bag, bawal ang jacket. So, lahat yon iniwan namin sa office. Then, pagtapos nun, nag-start na yung exam, 9 o'clock ng umaga, nag-start kami ng Horen. Pagtapos ng Horen, lesson, yung sumunod. So, may time stamp kami or time na sinulat sa blackboard. So, tas may relos. So, hindi kami mamimiss. Wala kaming, talaga alam namin kung anong oras. So, nakalagay yung name namin sa table. So, naka-arrange na siya. Kailangan pala ng ID. Passport or your usual ID. Kailangan. So, don't forget your ID. Danak. Napapadanak ako. Danak. Tapos nun, scriben. At ito pa ang big revelation sa akin. Nung nag-exam ako, ballpen ang gamit, girl. Ballpen. Itim na ballpen ang gamit ko, girl. Naloka ako kasi kala ko lapis. Ang eksenang ganap, syempre malilito ka kung tama ba yung iniikisan mo. Bakla. Ganito. So, pag shinade mong ganon, pag mali, kokrosan mo, tapos isi-shade mo yung bago. Pag dalawang beses nagbago yung isip mo, so, ekisan mo yun, bibilugan mo na ulit yung totoong sagot. Sabi ko, oh my God, ba't hindi na lang lapis yung gamitin? Iniisip ko baka may instances doon na, iniisip ko lang baka may instances na binago yung sagot na pwedeng dayain yung resulta or something, kaya ballpen dapat. Naloka ako, ballpen. So, dun sa test paper, pwedeng magsulat. So, lapis yung panulat ko dun sa mga bagay-bagay dun sa test paper. Pero sa answer sheet, ballpen ang peg mo. So, nung sa nag-i-scribe na ako, so tapos na yung Horen. Take note, yung Horen, einmal lang. Hindi siya dalawang beses sasabihin ng question. So, one time lang siya. Yung sa lesson, okay naman yung lesson. Yung scriben, yun lang yung medyo madugo. Labanan ito, girl. Yun. Tapos, natapos kami ng exact 9 o'clock nag-start. Natapos kami ng 10:40. Exactly 10:40. So, ang dala-dala ko lang tubig is yung ganyan na tubig, yung maliit lang na tubig. Naubos ko na, syempre. Ang akala ko, pwede pang mag-break, kumain sa labas. Wala kasi akong dalang pagkain. Ang dala ko isang saging at tubig.
Yung mga ka-classmate ko, may madaming dalang pagkain sa bag. Kaya lang, hindi namin makain kasi yung bag bawal sa loob ng room. E dito na yung eksenang ganap, 10:40. Mula 10:40 hanggang alas 4 ng hapon, balangin natin, sabihin na natin 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 hours kaming naghintay para sa expression. Walang problema sa paghihintay, girl. Walang problema sa paghihintay. Ang problema is hindi pwede lumabas, may limitado yung pagto-toilet. Kailangan pag nag-toilet yung isa, pag bumalik, tsaka ka lang pwede mag-toilet. Nilalamig ka na, bawal ka mag-jacket kasi yung jacket mo nasa office. E dinaloka ang lola mo. Sabi ko, simula pa lang nung nag-e-exam kami, naririnig na yung kalam ng mga sikmura ng mga tao. Kasi syempre, maaga, hindi ka pwede mag-heavy breakfast na heavy breakfast talaga kung hindi ka sanay. So, kumain lang ako cereal, gatas, kape. Di, syempre, mamaya, sumakit yung tiyan mo, mag-LBM ka pa dun. So, light breakfast lang. Pero imagine mo lang huling kain mo, sabihin na natin pinakamaswerte, alas 8 huling kain mo. Tapos sa susunod mong kain, alas 4 na ng hapon. Lagpas pa. Diyos ko, kala ko hihimatay na kami. Dahil syempre pagod ka na nung 9 to 10:40 dahil lahat na ng eksenang ganap mo. horror lesson scribe na tapos paghihintayin ka ng 5 hours na walang kain. Imagine, 'di ba? Sabi ko, oh my God, sana man lang, 'di ba, kung ewan ko, sorry kung rant na to sana nangulikta na lang sila ng pera at naghanda sila ng biskwit at patubig doon o kaya kape. 'Di ba, nakakaloka. Oh my God! Sabi ko, oh my God! Sabi ko, oh my God! Sabi ko talaga. Ay nako, Diyos ko. Kaya sa mga mag-e-exam dito sa Germany, utang na loob, maglagay kayo ng candy sa bulsa. Kahit candy, wala. O kaya patinapay. Diyos ko, ano ba tong lugar na ito? Sabi ko pa ganon. Nakakaloka yung eksenang gana. Pwede ito na, expression na. Dumating na kami dun sa point na 10 minutes lang yung expression namin sa halip na 20 minutes. Kasi nga gutom na kami, 5 oras kami yung huling-huli. Nakakalimutan pa yung pangalan namin. Nakakaloka, di ba? Nakalimutan yung pangalan namin. Aba, huling-huli kami tinawag. Diyos ko, sabi ko, nagdidelusyon na ako sa gutom. Diabetic ka pa na. Hindi naman ako diabetic, insulin resistant. Ewan ko, ayun na nga yung eksenang ganap. Diyos ko, tubig lang ang saging ang nakain ko, isang tinapay. Pero parang, sabi nung kapartner ko, gutom na kami. Una, sa expression, syempre, pakilala. Hi, hello. Ito lang yung nasabi ko nun. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Angelica Gamad. Ich bin 38 Jahre alt. Ich komme aus den Philippinen. Heute lebe ich in Rüsselsheim mit meinem Mann. Ich arbeite als Helferin in Dialysis-Zentrum. Ich bin Krankenpflegerin von Beruf. Meine Muttersprache ist Filipinisch, aber ich spreche Englisch und ein bisschen Deutsch. Meine Hobbys sind Filme schauen und Musik hören. Das ist alles. Tapos clarify ko saan ako ich helfe mit Patienten bei Vorbereitung und Reinigen auf dem Maschine. Tapos na, girl. Tapos na ang tile 1. Bumalik sa tiles Y. Naloka sila doon sa sagot ko, girl. Was ist das Thema? Das Thema is Freitag mit Großeltern. Oh my God.
So, na-tour sila. Bakla yung nabaong kong, Gruner Landschaft, nagamit ko yun. Oh my God, kaya minsan magbabaon din kayo, no? Magbaon kayo ng medyo magagandang words, mabibigat-bigat na words. Oh my God. Naitawid ko yung expression ng Tiles Dry. Yung Tile Dry, hindi na sila nakikinig. Kasi nga, sobrang gutom na, nagsa-cellphone na lang sila, check na lang sila doon. Sabi nung kapartner ko, papasa daw kami. Kasi gutom na kami sa inabot namin na kalukahan. Biro mo, 5 hours, walang kain. Bawal ang toilet. Siguro sa 5 hours, sa best lang ako nag-toilet. O 2. Oh my God! Diyos ko, nahagard ako dito. Nahagard talaga ako sa pagkukwento ko. Anyways, Diyos ko, Lord. Ay, nako. Ay, grabe talaga. Pagtapos nun, umuwi na kaagad kami. Hindi nga kami kumain dahil nga gabi na. Hindi naman gabi na. Parang tuliro na kami. Lahat na ng tao umalis na. Sa sobrang pagmamadali namin, ato pa, nakalimutan namin yung cellphone namin dahil nasa office nga, diba? Diyos ko, bunalikan pa kami, tinawag pa kami. O, yung cellphone nyo, nakuha nyo ba? Ay, hindi pa. Awang-awa yung teacher namin sa amin. Diyos ko, sabi ko, Axton din kami naghintay. Sabi ko, kahit 5 hours lang, parang feeling ko 8 hours. Ay, Diyos ko, Lord. Sabi ko, oh my God. Hihimatay. Nung nandun ako sa elevator, napaupo ako talaga. Sabi ko, oh my God. Anyways, yun yung nagbuong experience ko. Diyos ko, ang daming... Sa Pilipinas kasi, unang-una, lapis. Pangalawa, pag be-breaking ka sa labas o kumain ka muna sa labas. Pangatlo, hindi bawal mag-toilet. Basta tapos na yung exam, pwede ka na mag-toilet kahit saan ka lupalop pumunta. Dito hindi, dapat nasa isang room lang kayo. Isa-isa lang ang toilet. Walang pagkain dahil ang bag mo nasa office. Diyos ko, sabi nung sa office assistant, gutom na kami. Toothmere lied. Yun lang yung sagot sa amin. Toothmere lied. Hanggang sa dumating na yung point na lahat ng mga ka-classmate ko gusto nang mag-exam ng expression para makauwi na at makakain. Nandun na kami sa point na yun. Sabi ko, oh my God. Anyways, ito yung naging experience ko. Sana wag nyo ma-experience yung nangyari sa amin. Kaya lang, please be prepared lang kasi hindi naman nila sinasabi yun na magdala ng pagkain, magdala ng tubig, ilagay lahat sa bulsa yung pwede mong ibulsang pagkain. Wala silang ganun. Pero yung partnerin, kung meron kayong ka-classmate sa school ninyo na partner nyo, go! Pero kung sa kasamaang palad, wala kayong ka-partner, doon na kayo mismo makakahanap ng partner. Hopefully, pero mas maganda kasi yung prepared ka na may partner ka para mas maganda yung tile dry nyo sa expression. Kasi tile 1 for Stelle, tiles Y is build schreiben, tapos tile dry is for planen. Anyways, ayoko nang patagalin to. 13 minutes na ako nagrarant ako. So, ayoko nang patagalin. So, yun lang mga tips ko. Sana hindi nyo maranasan yung naranasan ko. So, sa mga relos, yung digital watch, wag na kayong mag-digital watch. Yung normal na relos lang. Always bring lapis, tsaka ballpen, ID, sandamakmak na tubig, candy, at biskuit. Ilagay nyo lahat sa bulsa nyo. Para yung tipong hindi na kailangan ng bag kasi nasa bulsa na lahat ng kailangan nyo sa buhay nyo. Anyway, that's it. Thank you very much for watching. Good luck sa mga mag-e-exam, sa DCT, sa TELC, or kung anumang exam yan. Hopefully, may magandang balita ako next time na sa video ko. Anyways, thank you very much for watching. See you again next time. Ciao!